kasama natin dito po sa studio si Attorney J. Batong Bakal ng UP College of Law. Good morning po sa inyo, Attorney. Okay, bago sa pandinig ng marami ang Benham Rise, ang alam lang, West Philippine Sea. Yes. Okay, dito po sa naging reaksyon po ng Pilipinas, particularly si Secretary Lorenzana, tama po ba yung naging approach natin that we call their attention na nanghihimasok na po sila sa ating teritoryo? Tama yun, kasi itong area ng Benham Rise, ito yung east of Luzon. Tayo lang talaga ang mayroong jurisdiction dyan sa area na yan. So we have the right to regulate anong nangyayari dyan. At may karapatan tayo na malaman kung anong ginagawa ng ibang bansa dyan. Apo. So nung napansin ng DND na mayroon ng mga Chinese survey vessel na medyo natatagalan masyado ang pagdaan dito sa area na to. Mabagal ang kanilang pagdaan. Paikot-ikot daw o criss-crossing. Ito kasi indicative ng survey activity. At ang survey activities within that area up to 200 nautical miles away, no? That's almost 400 kilometers away. Dapat nangyayari lang yan kung mayroong permiso ng Pilipinas. So kung nangyayari yan at hindi yan alam ng DND na mayroon palang ganyan, dapat lang talaga na tanungin nila ang China. Kailangan talaga lang erase yung issue na yon at humingi ng pangliwanag sa China. Ano bang ginagawa niyo dyan? Okay. China saying na we can't claim na ang Benham Rise ay territory natin. Sabi nyo nga po, nasabi nyo ang Benham Rise ay nasa east ng Philippines. Eh ang China nasa west. Ang layo na nila doon sa east. Parte na po yan ng Pacific Ocean. So, una, wala talaga silang karapatan na i-claim yan for their own purposes. Okay? If ever ang Pilipinas lang ang mayroong karapatan dyan. Kumbaga, ang sinasabi niyo po, sorry po Sir J, doon pagdating po doon sa lugar ng Benham Rise, kumpara sa West Philippine Sea, pag Benham Rise, very clear, napakaklaro na wala silang ano dyan. Wala tayong ibang kaagaw dyan. No? Ang pinakamalapit na bansa dyan ay Japan at yun ay malayong-malayo na. Validated na yung claim na yan. Kasama ko dun sa team na nag-pursue ng claim na yon sa United Nations. At tayo lang talaga ang mayroong exclusive jurisdiction dyan. Now, yung sinasabi nilang hindi natin to pwedeng i-claim na territory, una, kailangan natin linawin. No? Kasi in international law, pag sinabi mong territory, ito'y ginagamit para mag-refer sa land territory. Pagdating sa dagat, ang ginagamit na term dyan, maritime jurisdiction. Ngayon, pagdating naman sa maritime jurisdiction, Pilipinas lang ang mayroon talagang maritime jurisdiction dyan sa area na yan. Both because of our EEZ, or Exclusive Economic Zone, at saka yung acting tinatawag na Continental Shelf. Yung EEZ, nagre-refer ito dun sa katubigan, sa ibabaw, no? Habang yung Continental Shelf, ang ibig sabihin nito ay yung seabed underneath. In both cases, tayo ang mayroong exclusive jurisdiction dyan. Ngayon, sa ilalim ng ating batas, lalo na sa 1987 Constitution, lahat ng areas na within our jurisdiction, no, under our jurisdiction, is considered as part of our national territory. Okay? So, for domestic law, it is part of our territory. No? Even if international law makes a distinction. Okay? So, ganun, dyan siguro nanggagaling kasi yung confusion, no? Yung use ng terminology na territory kasi. Okay, sabi nyo nga po ay tama lamang ang ginawa ni Secretary Lorenzana. Pero yung reaksyon po ni Pangulong Duterte, tama lang din po ba yung kanyang approach? Ang una kasi, kailangan malinaw. Ano ba yung iniisip ng mga iba-ibang partido dyan, no? Pagdating kasi sa sinasabing territory, no, at yung kung ano pwedeng gawin ng China dyan, pwede nga silang magdaan. Kung dire-diretso sila, yung sinasabi nga ni Secretary Lorenzana from point A to point B, mula sa area ng Batanes patungong Indonesia, makikita mo naman na dire-diretso yung barko, pwede talagang gawin yan ng China. Pero kung paikot-ikot sila, no, ay hindi na yon nararapat siguro, no, dahil malamang mayroon na siyang ibang ginagawa. So, dapat talagang questionin yan. So, yung reaction ng Pangulo na, kumbaga, tumahimik lang tayo or huwag mong questionin, parang hindi dapat tapatan yung lakas nila. Well, yung idea na hindi natin kayang tapatan ng lakas nila, parang hindi yun maganda dahil parang ibig sabihin nun wala kang magagawa dyan sa area na yan at wala kang magagawa sa mga activities dyan kundi manggera ka. Hindi naman yun ang point . Ang punto ay mayroon tayong karapatan dyan
sa area na yan, recognized ito ng international law, kaya mayroon lang tayong karapatan na questionin anong ginagawa ng China. At kung gusto nilang gawin uli yan, kailangan mayroong permiso natin at yan ay mangyari in accordance with our laws. But they don't recognize international law. Well, maaring issue yan ng pwedeng pagdebatihan yan, no? Pero pagdating dito sa issue na to, unang kong napapansin, no? Klaro na hindi malinaw, no? Hindi nagkakatutugma yung mga sinasabi ng dalawang partido. No? Parang hindi sila muna nagkakasundo sa ano ba talagang issue. Sa akin, ang issue talaga dyan ay yung respeto para sa ating maritime jurisdiction dyan sa area na yan. Mayroon silang pwedeng gawin, pero mayroon din silang hindi pwedeng gawin. No? At ang nire-raise ni Secretary Lorenzana ay yung mukhang meron silang ginagawa na hindi dapat talaga nila ginagawa. No? So dapat i-raise talaga yon. At yan, pwede yung masettle, hindi lang base sa gera, kundi sa pag-uusap. No? At yung ganong klaseng usapan, dapat ipursu talaga ng Pilipinas kung seryoso siya na i-assert yung kanyang jurisdiction nga dito sa region na to. Because if we don't, mauuwi na naman sa pag na pinatagal yan, sasabihin na naman ng China, sa tagal-tagal namin ginagawa yan, di nyo naman kami pinakikyan maaaring ganon. At ang isa pa doon, dahil yung resources dyan sa area na yan, no, kunwari, pangisdaan, essentially, ngayon, sa pamamalakad ngayon, ang pangisdaan, ano yan, unahan na yan eh. Mauuna ka lang mangisda kung alam mo kung nasan sila. At kung ang ginagawa ng China na survey activities dyan ay for purposes of fishing, then obviously, mauuna silang manghuli. No? Alam na kasi nila kung nasan yung mga pangisdaan. Yung iba naman maaaring mangyari dyan ay kunwari military activities. No? Ito actually siguro yung iniisip ni President Duterte. Yung ginagawa ng China dyan sa area na yan, kung military surveys yan, ibig sabihin, parang piniprepare nila yung battleground. No? Yung sila mismo, inaalam nila kung ano yung battlefield na maaari nilang gamitin. Hindi ba ano yan? I mean, katubigan natin yan. So, hindi ba tayo dapat maging concerned na mayroong ibang partido na iniisip na gawing battleground yung ating bakuran? Maaaring nga sabihin niya na ginagawa na yan ng Amerika, pero eto ginagawa rin ng China. Mananahimik ka lang ba at panonoorin mo lang yung dalawa? Diba? Ano po ang pagkulamang po? Ano po ang ating dapat na susunod na hakbang? Kasi nakikita na po natin na napaka-bully na. Kung titignan mo parang the word bully could be used na ganito na ang ginagawa sa atin ng China. At obviously, itong Benham Rice ay hindi na dapat nila pinagkikialaman. Nandyan pa rin sila. At mukhang hindi nila binibigyan ng halaga yung ating aksyon. So, ano yung mas dapat na agresibo na aksyon po natin? Ang dapat talaga natin gawin dyan ay ipanindigan natin yung ating karapatan, no, na i-regulate lahat ng activities dyan sa area na yan. Pagdating dito sa mga Chinese survey vessels, pag nakita silang pumapasok ulit, dapat lang na una, i-require natin na magbigay sila sa atin ng abiso kung anong gagawin nila, saan sila patungo, ano yung schedule niya, kumbaga, para sigurado natin sinusundan nila yon. Kung ginawa nila yun ng walang prior na notice, no, pwede silang sundan ng Philippine Navy. No? Hindi para mag-interfere, kundi para matyagan talaga sila at tingnan kung anong ginagawa. Hanggang sa umalis na sila sa ating jurisdiction. Ganyan ang ginagawa ng ibang bansa. No? Talagang yung tinatawag na sinashadow yung vessels. Kahit ang China, ginagawa yan sa India at sa US dun sa South China Sea. So pwede natin gawin yon para lang masigurado natin na hindi nila gagawin yung mga bagay na hindi nila dapat ginagawa. No? Pangatlo, yung mga nangyari na obviously ay mga survey, dapat hingin natin ang resulta. Dahil karapatan natin yon. Dapat bigyan nila tayo ng kopya ng lahat ng datos, lahat ng information, at lahat ng outcome ng kanilang ginawa. Kasi katubigan natin yan eh. So we have a right to all the information generated by marine scientific research, kung yun nga ang ginagawa nila. No? At pangapat, kung ito naman ay military na activities, no? Dapat siguro hingan natin ang China ng malinaw na paliwanag. Bakit nila ginagawa yan? At dapat wag nilang mamasamayan wag sasama ang loob nila na kung sakaling gagawa na nila yan, tayo rin ay gagawa ng sarili nating aksyon militarily para proteksyonan naman natin ang sarili natin kung sakali magkaroon nga ng gulo dyan sa area na yan. Now, this includes yung pag-establish ng mga monitoring station along that area,
yung pag-conduct ng ating mga patrol at pag-conduct ng exercises with our allies. Pero attorney, kung kunwari po ay gano'n na naman ang kanilang gawin, hindi nila kilalanin ito, ano po ang ating hakbang na maaaring gawin? Actually, kung gagawin nila yon, syempre una, kailangan subukin nating i-negotiate, no? Dahil clearly, pag napatunayan na yan ay actually survey activities, dun sa ating maritime jurisdiction, hindi sila nasa tamang lugar. Okay? So, dapat i-negotiate yun. Kung hindi mag-work ang negotiation, meron na naman tayong option na magkasuhan na naman, no? Dahil mayroong special provision sa United Nations Convention on the Law of the Sea which allows us to initiate arbitration again on the specific issue of marine scientific research at saka fisheries. No? Pwede natin silang sabihan na maaari silang kasuhan ulit. No? But beyond that, no? Siyempre, nasa pamahalaan na yan. No? Dahil kung wala pa rin gagawin ng gobyerno kahit na meron siya lang ganitong karaming peaceful options, ay baka talagang mamumroblema na tayo. No? Baka hindi na talaga i-assert yung ating karapatan dyan sa area na yan. So dapat po si Pangulong, mas marinig po natin kay Pangulong Duterte, yung pong pagiging agresibo nga at assertive na ito ay sa atin. At It doesn't have tigilan to na be it doesn't have to be aggressive, no? But you simply have to be assertive. Panindigan mo yung ang ating karapatan. Ganun. Marami pong salamat sa inyong oras, Okay, Prof. welcome. Attorney J. Batong Bakal.